Malinaw na malinaw. Eto BICAM. Wala si Martin Romualdez. Pero si Chis Escudero, nandun, nakapirma. So anong sinabi ng mga kongresista, napakaraming kongresista? Bakit daw sinasama si Martin Romualdez? Wala daw si Martin Romualdez sa BICAM. Hindi pumunta si Martin Romualdez sa BICAM. Kasi kung nandyan siya, bakit wala yung pangalan niya dito? Bakit walang pirma? Kasi mga kaibigan, kung halimbawa nandito si Martin Romualdez, o kung halimbawa na nandito siya, ilalagay ang pangalan niya dito. Katulad na lang ito, si Senator Risa Hontiveros. Ito, Senator Risa Hontiveros, Deputy Majority Leader. Nandyan siya, ayan siya yan, Risa Hontiveros. Kasama siya sa BICAM. Pero wala siyang pirma. Kasi hindi siya pumirma. Hindi siya pumirma sa BICAM. Si Martin Romualdez, bakit wala ang pangalan niya dito? Kasi hindi talaga siya kasama sa BICAM. Kaya hindi nilagay ang kanyang pangalan. Dahil ang nilalagay lang ng mga pangalan dito ay yung mga senador at kongresista na nandoon present sa BICAM. Make sense? Make sense, mga kababayan? Oy, si Kami Kani Comics TV, salamat sa pag-drop by, Solo MC, DDS, magtiis na lang kayo, Correct, magtiis sila, Magtiis sila dahil katotohanan ang sinasabi natin dito, Katotohanan ang ating sinasabi dito. Okay, Tama, Magtiis sila kasi 3 years pa si PBBM, So, mag-iyakan na lang muna sila ngayon. Iyak na lang muna sila ng iyak. Yan. So, yan mga kaibigan, malinaw na malinaw po yan na wala si Martin Romualdez sa BICAM, sa small committee, wala si Martin Romualdez at kahit dun sa pinaka-final na nag-finalize ng BICAM, wala si Martin Romualdez. 2 tao lang ang nandun. Chis Escudero, Saldico. Diba? Chis Escudero, Saldico. 2 tao. Diba? Kaya guys, kahit anong gawin nila, ipin down si Martin Romualdez. Kung makikita naman ng mga nag-iimbestiga, ay wala naman pala si Martin Romualdez. Paano yan? Diba? Paano yan? Wala naman pala si Martin Romualdez. At wala rin naman siyang proyekto ng mga flood control. Walang proyekto na flood control si Martin Romualdez. At yung sinasabi nga ng mga, itong sinasabi ng mga DDS, yung SunWest may proyekto sa Leyte na flood control. May proyekto daw ang SunWest, sa Leyte. Ngayon, itong sasabihin ko sa inyo. Sino yung proponent doon? Si Martin Romualdez ba? Di ba hindi? Oo, taga Leyte siya. Pero hindi siya yung proponent. Search nyo nga yung mga pinopost sa media, yung PCIJ ba yun? Search nyo. May nakalagay ba kahit isang Martin Romualdez doon sa mga flood control projects? Search nyo kung may makita kayong Martin Romualdez, ipakita nyo sa akin. Wala kayong makikita doon na merong Martin Romualdez na merong flood control projects. Wala kayong makikita. Kaya nga kahit dinadamay nyo dito si Martin Romualdez, tingnan natin kung paano nyo siya talagang mapipin down. Kasi talagang gumagawa kayo ng paraan para ipin down siya. Kita nyo, gumawa pa kayo ng gawa-gawa na peke
na ebidensya, na witness, na dinala ni Marcoleta. Pagkatapos, nasa na yung witness hanggang ngayon, hindi na nagpapakita. Di ba? So, tingnan natin, in the future, mga kaibigan, tingnan natin sa investigasyon ng ICI kung paano talagang mapipin down ang pangalan ni Martin Romualdez. Gayong, wala siya sa BICAM, wala siya sa small committee, wala naman siyang flood control project sa Leyte. So, tingnan natin ngayon kung paano ninyo siya mapipin down. Pero malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw ang insertions ni Chis Escudero. Nina Jinggoy, nina Joel Villanueva, at malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw ang pagtanggap ni Chis Escudero ng donation sa isang contractor na pinaburan niya nung siya ay nanalo. Di ba? Kaya grabe yung kanilang pandadamay ngayon. Kasi ito ang ano nila ang kanilang ang kanilang iniisip. Itong iniisip nila guys sa tingin ko sa aking pananaw. Iniisip nila Escudero. Nako. Makukulong din lang ako. Hindi ako papayag na hindi masama dito si Martin. Kailangan kung makukulong ako, kailangan masama ko dito si Martin. At guys, bakit gagawin yan ni Chis Escudero? Ito bakit niya gagawin yan? At bakit gagawin ng mga senador na to na kailangan si Martin madamay? Guys, kailangan nilang sirain si Martin Romualdez. Kasi threat yan kay Sara sa 2028. Pangalawa, kailangan nilang magpakitang gilas kay Sara Duterte. Kasi iniisip nila mga kaibigan, sa 2028, halimbawa, gumulong ang investigation at talagang nakulong, halimbawa, si Chis Escudero, sina Jinggoy, sina Joel Villanueva, dahil sa paggulong ng investigasyon, halimbawa, nakulong sila, no? Sa makalawa o sa isang taon, nakulong sila. Tapos, pagdating ng 2028, halimbawa, tumakbo si Sara Duterte. Guys, kaya nila ginagalingan, kailangan silang magpakitang gilas kay Sara. Na ipipin down nila kailangan si Martin Romualdez. Kailangan yan, magpakitang gilas sila. Kasi guys, kapag tumakbo si Sara Duterte sa 2028, at kung sakaling siya'y nanalo, mabilis lang yan. Pardon. Chis Escudero, nakakulong, mabilis lang yan. Isang pardon lang yan ng presidente, Sara Duterte. Wala na. Laya na yan, mga kaibigan. Katulad ng ginawa kay Robin Padilla, Jinggoy. Guys, inayos din ni Duterte na yung kaso ni Jinggoy. So, kailangan nilang galingan to ngayon. Ipin down nila si Martin Romualdez. Kailangan magpakitang gilas sila kay Sara. Para pagdating ng sandali, mga kaibigan, na talagang makulong sila. Makulong sila dahil sa pagkakasala. Tapos sa 2028, si Sara tumakbo, tapos manalo. Guys, happy-happy. Bibigyan sila ng pardon at makakalaya na sila. Yan ang dahilan, mga kaibigan, kung bakit nila pinipin down si Martin Romualdez at kung bakit sila nagpapalakas kay Sara Duterte. Nakita niyo nung nasa Senado si Sara, tapos si Chis Escudero, ganadong-ganado sa kanyang privileged speech habang binabanatan niya si Martin Romualdez. At makikita mo sa likuran si Sara Duterte, patawa-tawa. Na para bang, sige Chis, sige, banatan mo yan. Yung ginagawa ni Chis noon, mga kaibigan, habang siya ay nag-i-speech, yan ay wala sa puso eh. Yan ay pamumulitika. Kailangan niyang gawin, kailangan niyang i-please si Sara Duterte na kanyang boss para makahingi siya ng favor pagdating ng araw na siya'y makulong
At kapag dating ng araw na halimbawa maging Pangulo si Sara Duterte, ay mapapalaya siya kaagad. Mabibigyan siya ng presidential pardon. Ngayon, alam niyo na mga kaibigan, no? Kaya kita niyo sa likuran, no? Habang nag-i-speech si Chis Escudero, habang sinisiraan niya si Martin Romualdez, nandun si Sara Duterte nakaupo sa likod at pangiti-ngiti. So ngayon, alam niyo na guys, alam niyo na kung ano ang totoo. Diba? Kaya baliwala na lang yan, yung makukulong si Chis Escudero, makukulong si Jinggoy, baliwala lang yan guys. Kahit makulong yung mga yan, kapag naging Pangulo si Sara Duterte, ayos na. Tuloy-tuloy na naman ang ligaya. Si Kibuloy, wala nang kaso si Kibuloy. Wala na. Pardon na yan. Si Bantag, lalabas na yan si Bantag. Wala nang kaso yan. Si Tibes, wala nang kaso yan. Lalabas na yan. Tuloy ang ligaya. Tuloy-tuloy ang ligaya. Yung kanilang mga allies na may mga kasalanan, wala na yan. Tuloy-tuloy ang ligaya. At tuloy-tuloy ang pangungurakot. Yan ang totoo. Diba? Yan ang totoo. Tuloy-tuloy ang pangungurakot. Kaya guys, ito ang gusto nilang gawin ngayon. Palitan ang liderato ng Senado para sila na naman ay makabalik na naman sa kanilang gagawin, matuloy ang gustong gawin ni Marcoleta na i-pin down ang mga congressman, si Martin Romualdez, at i-absuelto ang lahat ng senador na involved. Kailangan puro lang congressman. Kailangan walang senador na ma-involve. Congressman lang. Yan po ang kanilang gusto na mangyari. No? Kaya gusto nilang palitan etong liderato ng Senado ni Pito Soto at saka ni Ping Lacson. Yan po yan guys, no? So, nakakahiya no mga senador natin. Wala na talaga silang wala nang guys, wala nang moralidad, wala nang prinsipyo, no? Nakakamiss yung mga panahon na ang mga senador ay tagisan ng talino, yun bang talagang tagisan sila ng kanilang mga prinsipyo, mga ganun nakakamiss yung senado, mga senado na ganun, no? Panahon na 1981 onwards. Yan, may senado na yan, 1981 onwards, no? May senado na yan. Ang gagaling ng mga senador nun. Diba? Kasi nung bandang guys, nawala yung senado natin, no? Na-abolish nun yung senado nung nagdeklara si President Marcos ng martial law, na-abolish nun ng Congress at saka Senado. Tapos later on, 1981, balik na naman, no? Balik na naman. Nung na-lift niya yung martial law. So balik na naman ulit ang Kongreso at ang Senado, no? So, nakakamiss yung mga senador noon na ang tatalino, yung may mga prinsipyo. Pero ngayon, mga senador, my God, konti lang ang makikita mo dyan. Konti lang ang mapipili mo. Halos lahat. Kita mo nga yung Duterte, Duterte, yung mga Duterte Black, no? Gumagawa sila ng bill para kay Duterte. My God, inuna pa nila yung kanilang resolution para kay Duterte kaysa pumunta doon sa mga nasalanta ng bagyo at ng earthquake. Mas inuna pa talaga nila ang gumawa ng resolution para kay Duterte. Nakakahiya ang mga senador na ito. Diba? Kami Comics TV, maraming salamat. Vincent Lamban, bobong mga Didi Liz. Ay naku, correct ka talaga dyan.
Mga bobo talaga yung mga didilis dito, no? Correct ka. Bobo talaga sila. Yan. So, ito naman mga kaibigan, no? Atin pong itakil ito. Okay. Ito pong mga green crocodiles, mga kaibigan. Itong green crocodiles na to, panay sila kudeta, plot, no? Ng plot ng palagi silang ganun, no? Pero mga kaibigan, ano pong sabi ni General Browner? Sabi po ni General Browner, sa kanyang kapanahunan, walang mangyayaring palitan ng power sa Malacanang. Hanggat siya ang AFP Chief of Staff, walang magpapalit ng liderato sa Malacanang. Meaning to say, si General Browner po ay hindi natapalan ng salapi para pumanig sa mga masasamang tao. So, hindi po natapalan ng salapi si General Browner para panigan ang mga masasamang tao na gustong magpabagsak sa ating gobyerno. Hindi po siya pumanig sa Green Crocodiles dahil alam niya na ang nais ng Green Crocodiles ay isulong ang kanilang mga pansariling interes. Para happy-happy na naman. Pag si Sara Duterte na ang Pangulo, happy-happy na naman. So, ayaw po ni General Browner ng ganun. Siya po ay loyal sa Constitution ng Pilipinas. Kaya ito po ang sinasabi ni General Browner. Kanya pong pinapaalam sa sambayan ng Pilipino na huwag matakot, magtiwala sa AFP, dahil sa kanyang kapanahunan, sa kanyang pamumuno, walang magaganap na pagpapalitan ng power sa Malacanang, no? So, pasalamat po tayo at ang naihalal ng ating Pangulo ay isang general na merong prinsipyo na loyal sa Constitution ng Pilipinas at sa kanyang Commander-in-Chief. Diba? Yan. Hindi sila makahintay, grabe. Opo, hindi po sila makapaghintay, no? Sila po ay mga greedy sa kapangyarihan. Hindi po sila makapaghintay, no? Rebecca Kaadan. Marites Lim, mas marami ang nagdada, wala naman ang bag sa lipunan, kaya shout out, no? Shout out, Marites Lim, shout out, no? Sa lahat ng mga dada na wala namang ambag sa lipunan, no? So, tumigil na kayo sa mga ginagawa niyo, no? Yan. Dapat ay suportahan natin ang ating gobyerno dahil yan ang tama, di ba? Yan. Sabi niya, okay. 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 Yan, sabi ni Angelo Sosimo, mga ADIK, iyak na. Iyak na daw kayo, mga ADIK na mga DDS, iyak na daw kayo. Sabi ni Angelo Sosimo, iyak na kayo, no? Yan. So mga guys, no, hanggang dyan na lang muna tayo, no? At meron akong kailangan gawin. Maraming salamat. Happy Sunday! Bye-bye and God bless!